last na lang po, ma'am. Ma'am, ano pong reaction ninyo when Castro was the one who cited Yusek Zuleka in contempt? Ano pong inyong reaction niyo po when you heard na it was Castro and not the other members who cited Yusek Zuleka? Salamat po. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Noong sinabi sa akin na ganun yung nangyari, isang tao na convicted ng child abuse of IP children ay sinight in contempt ang isang IP lawyer who managed a multi-awarded city. Nahiya ako para sa Pilipinas. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Alam niyo ba sa ibang bansa, kapag convicted ka ng child abuse, para kang may leprosy. Walang lalapit sa iyo. Walang tatanggap sa iyo sa trabaho. Mas mataas pa ang mga taong may leprosy kesa sa mga taong convicted ng child abuse sa ibang bansa. Pero dito, sa ating bansa, ang isang tao na convicted ng child abuse, may power. Saan ka nakahanap ng ganyan? Nahihiya ako as a Filipino na ganito ang ating House of Representatives. Yun lang po, ma'am. Thank you. Okay. Next question, Jason, SMNI. Thank you. Hi, ma'am. Ma'am, naririnig po ako? Yeah, clear. Para Yes. clear. Yes, ma'am. Yes, Jason. Yes, ma'am. Marami po sa ating mga kababayan po, ma'am, ang pumalag sa ginawa po ni Castro. Kung babasahin niyo po ang social media, pumalag po sila doon sa pag-cite in contempt kay Attorney Lopez. And they said po na there is grave abuse of power. Para po sa inyo, ma'am, nakikita niyo po ba that there is a blatant abuse of authority and this is an act of power tripping po na ginagawa po ng ilang kongresista against the OVP employees? Actually, yan ay yung talaga sinasabi ng lawyers sa akin. Sabi nila, you must go to court, you must go to court. Sa totoo lang, ako lang din talaga yung nagsasabi na pabayaan na lang natin kasi hayaan na lang natin, pasagdan nato sila sa ilang gibati, hayaan natin sila mapagod at matapos yung 19th Congress na ito. In fact, Attorney Zuleika Lopez expressed din sa akin, sabi niya, I cannot go through all this and then not end up in the Supreme Court annotated report sa SCRA. Sabi niya, be in the books somewhere. Kung ganito man lang din ang pagdadaanan ko, we have to be in the legal books. So, ako din, napapaisip na ako. Pero ako lang din talaga yung nagsasabi sa mga lawyers na hold niyo muna yung mga cases ninyo, wag na muna. But they are just waiting sa akin na magsabi na i-file niyo lahat ng kaso na yan. Okay. Any more, Jason? Yes. Ma'am, ano po yung mensahe po natin sa ating mga kababayan? Kasi parang sila, ma'am, hindi na po maiwasan, nababasa po natin sa mga social media accounts na nagpapalabas, galit na galit po sila sa nangyayari. Dahil po ang nababaliktad na po daw, ang isang convicted, yun yung nag-cite in contempt sa isang abogado na isang regular o ordinaryong empleyado lang ng gobyerno na nais lang na magtrabaho. Then sa isang hearing din, parang mas kinukundina pa yung may ginawa against criminality and drugs. Instead, ang i-condemn is yung mga durugista. Oo, sa totoo nga, yun din ang sagot ko as kanina, no? Sabi ko nahihiya ako para sa Pilipinas kasi ganito yung nakikita natin sa House of Representatives natin. Naiintindihan ko yung galit ng mga tao kasi hindi alam ng mga tao kung ano yung gusto nilang makita sa ating mga members ng House of Representatives. Alam nyo,
nagsabi na rin sa akin si Congressman Pulong Duterte, sabi niya, at this point, nahihiya ako na member ako ng 19th Congress. Meron ng isang congressman, isa lang yon. Pero, di ba, as a speaker, hindi ka rin ba mahihiya at mag-isip na meron kang member na nahihiya na member siya ng House of Representatives? So, naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Yung mismong congressman nga, nahihiya na siya eh. Yes po. Opo. VP, itanong ko lang po, what do you think would stop all these seemingly attacks against you po? Hindi na, ma'am, hindi yan titigil hanggang sa 2028 election. Naiintindihan ko na yan ngayon. Noong una, hindi ko actually naintindihan. Pero noong bumisita ako kay former Senate President Manny Villar, bumisita ako sa kanya. And siya yung nagpaintindi sa akin. Sabi niya, you're number 1 in the race for presidency 2028. Sabi niya, hindi na yan titigil hanggang sa election day ng 2028. In fact, iyan yung concern ko, ma'am. Kasi I will be viable for the next 4 presidential elections. And my fear is hindi siya titigil for the next 4 presidential elections. VP Sara, sorry, I have to ask a question. Yes, ma'am. Your father po, si former President Duterte, Sino to? po, when he attended the Quadcom hearing po before, no? And you were Marian there. TV5. Opo. So, si PRRD po, he took the oath po when he attended the Quadcom hearing tungkol nga po dun sa EJK po nung patayin dun sa kanyang Jaguar. And during our ambush interview po after that, sinabi niya, he is urging you to do the same din sana. So far po ma'am, kasi yung mga attend po ngayon na OVP officials have no personal knowledge po regarding the confidential expenses. And ang itinuturo nga po nila na ay ang special disbursing officers and chief of staff and kayo po na may nakakaalam nga po dito sa confidential funds. So yung lawmakers po right now are still very hopeful that you will attend the hearing, explain and answer the questions po about the over 600 million confidential funds ng inyong opisina at paano po ba talaga ginasta itong pondo po ng taong bayan. Marian, last question, wrap up here. Kindly wrap up. Okay. Yes, okay. Yes, nagets ko. Unang-unang point mo is sumagot sa mga members ng House of Representatives. Sinabi ko na kanina kung bakit ako hindi sasagot sa members of the House of Representatives. Dagdag ko lang doon na the power of the purse is the power to give or take away money. Hindi sila ang nag-audit ng utilization na ang government funds. Yan ay exclusive domain ng Commission on Audit. Yan ang sinasabi namin lagi. Sumasagot kami, nagko-cooperate kami sa Commission on Audit. Kahit pa we feel na sinasabihan na ang Commission on Audit ng mga House of Members, some members of the House of Representatives kung paano mag-audit, nandoon pa rin kami sa full cooperation sa Commission on Audit. Sabi ni PRD na yun din ang gagawin ko, mag-oath ako and mag-attend ng hearing. As I said, umattend ako. Hindi lang ako nag-oath because meron akong objection sa unconstitutionality ng rules ng House of Representatives. Pero in an inquiry in aid of legislation, does it matter kung may oath o wala yung tao? Nandyan yung tao as a resource person. You're there to ask them information para makakraft ka ng batas. So, does it matter kung naka-oath siya or hindi? Kasi pwede mo, you as a legislator, you have to sift through all the pieces of information that were given, diba? Hanapin mo ano ba ang dito relevant, ano bang hindi relevant para ka makagawa ng batas. Pero hindi naman kasi ganun nang nangyayari. Ang ginagawa nila, they're taking on the role of a prosecutorial
investigation. And pagdating naman kay PRD, he's already a former president. So sabi nga niya, di ba, huwag kayo maniwala sa akin kasi vice president lang ako. Hindi ako maniniwala sa kanya kasi former president siya. Hindi naman siya incumbent president.